Sa isang lumang bayan, nakatayo pa rin ang isang bahay na halos isang siglo na ang tanda. Maraming nagsasabi na minana pa raw ito mula sa mga Kastila. At sa loob ng bahay na iyon, may isang bagay na pinakatampok. Isang napakalaking salamin. Antigo ito. May ukit na tila mga demonyo sa gilid at nababalot ng kalawang ang frame. Si Mara, isang dalagang mahilig sa mga lumang gamit, ay nakabili ng bahay na yun. Sa unang araw ng paglilipat, agad niyang napansin ang salamin. Malinis ang pagkakakintab kahit halatang napakatagal na. Para ba itong laging bago na kahit hindi nalinis ay ubod ng ganda pa rin. Sa umpisa, tuwa siya. Ginagawa niya itong dekorasyon sa sala. Ngunit may kakaiba siyang napansin. Tuwing gabi, parang may gumagalaw na refleksyon. Pag siya lamang mag-isa, tila may aninong dumadaan sa likod niya. At kung minsan, ang ekspresyon ng kanyang mukha ay hindi tumutugma sa kung anong totoong itsura niya pag nakaharap siya dito. Isang gabi, habang nag-aayos siya ng gamit, duman siya sa harap ng salamin. Nakita niya ang sariling refleksyon. Ngunit, imbis na siya'y nakangiti, ang nasa salamin ay umiiyak. Napatigil siya. Nang haplusin niya ang kanyang pisngi, tuyo iyon. Ngunit ang nasa salamin, tuloy-tuloy ang pagpatak ng luha. Lumipas ang mga araw. Mas dumala sa mga kababalaghan. May pagkakataon pa nga na nakikita niyang may batang tumatakbo sa loob ng refleksyon ng salamin. Kahit wala namang bata sa bahay. Minsan na may nakikita niyang may nakatayo sa likod niya. Isang matandang babae. Payat. Mahaba ang buhok. Nakaitim at walang mga mata. At sa tuwing lilipat siya ng posisyon para lumingon, biglang naglalaho ang mga imahe. Ngunit sa salamin, nananatili itong naroon. Dumating ang gabi ng ikapitong araw mula nang manirahan siya. Eksaktong 12:00 ng hating gabi. Nagising si Mara sa malakas na lagabog mula sa sala. Nang bumaba siya, gulat na gulat siya sa nakita. Ang salamin, nakahulagpos sa pagkakasabit. Nakatayo sa gitna ng sahig. Para bang may naglagay dito doon. Lumapit siya. Nanginginig. At nang sulyapan niya ang sarili, natigilan siya. Ang nasa salamin, hindi na siya. Hindi rin ibang tao. Isa itong bersyon niya. Ngunit luma. Kupas ang balat. Bulok ang ipin. At naglalabas ng malutong na halakhak. Ito ang magiging ikaw. Sabi ng refleksyon. Kahit hindi naman bumuka ang bibig ni Mara. Napatakbo siya sa kwarto ngunit nang sulyapan niya ang maliit na salamin sa aparador, naroon pa rin ang refleksyong iyon. Nakatingin, nakangisi. Kinabukasan, nagpunta siya sa isang matandang kapitbahay upang magtanong. At doon niya nalaman ang kasaysayan ng bahay. Ayon sa matanda, Ang salamin na yan ay minana pa mula sa isang espiritista. Noon, ginagamit niya ito upang ikulong ang mga kaluluwa ng kanyang mga biktima. At ang sino ang tumingin ng paulit-ulit ay nagiging bahagi ng salamin. Unti-unting kinukuha ang anyo. Hanggang sa nakikita mo na lang ay hindi na ikaw, kundi ang espiritu ng mga nauna. nang marinig iyon, kinilabutan si Mara. Ngunit nang umuwi siya, huli na. Pagsapit ng gabi, muli siyang humarap sa salamin. Ngunit ngayong pagkakataon na ito, hindi na siya makaalis. Ang kanyang katawan ay tila hinihigop papasok. Pilit siyang sumisigaw ngunit walang tinig na lumalabas. Hanggang sa tuluyan siyang nalulod sa refleksyon. Kinabukasan, dumating ang pinsan niyang si Rina upang bisitahin siya. Walang Mara sa loob ng bahay. Ngunit nang madaanan ni Rina ang salamin,
Napahinto siya. Doon, nakita niya si Mara. Nakatayo, kumakaway mula sa loob ng salamin. Ngunit sa labas ay wala na siya. Ang salamin, muling kumintab. Parang bagong-bago. At mula noon, bawat bibili ng bahay, nagiging susunod na biktima. Ang salamin ay hindi basta gamit. Ito ay kulungan ng mga kaluluwa. At ang bagong nakatira sa bahay ay unti-unting nagiging refleksyon lamang. Habang ang kanilang katawan ay naglalaho sa tunay na mundo. Sa likod ng bundok ng Santa Lucia, may isang abandonadong bahay na matagal nang pinaniniwalaang isinumpa. Ang mga taong nagtatangkang pumasok roon, hindi na muling nakakabalik at nakikita pa. Aaminin ko, isa ako sa mga walang paniniwala sa kababalaghan. Wala sa bokabularyo ko ang salitang kulto. Pero isang araw, napilitan akong maniwala. Ngunit huli na ang lahat. Ako si Eric, isang freelance photographer. Isang gabi, may naantasan akong kuhanan ng larawan. Ang luma at iniiwasang bahay sa Santa Lucia. Sabi ng client, pang feature daw sa isang paranormal vlog. Pagdating ko roon, tahimik ang paligid. Kahit huni ng kuliglig, wala. Kahit ihip ng hangin, tila takot pumasok sa lugar na yun. Humawak ako ng flashlight. Binuksan ang camera at pumasok sa loob. Sa unang palapag, puro alikabok at mga sirang kasangkapan. May mga larawang punit na nakakalat sa sahig. Karamihan, litrato ng isang batang lalaki. Pero kakaiba, lahat ng larawan, wala siyang muka. Puro blanco. Parang binura ng hindi kilalang puwersa. Habang kinukunan ko ng litrato ang paligid, biglang namatay ang flashlight ko. Pero ilang segundo lang naman yun. Ngunit pagbalik ng liwanag, may nakatayo na sa dulo ng pasilyo. Maliit ang katawan, walang damit, at wala ring muka. Akala ko, guni-guni lang. Tumakbo ako palabas pero bumigat ang mga paa ko. Parang may humawak sa mga binti ko. Malamig at basa. Pagtingin ko sa sahig, may mga marka ng paa ng bata. Lumingon ako. Wala na ang bata. Pinilit kong kalmahin ang sarili ko. Kumuha pa ako ng mga litrato pero sa bawat kuha, kahit walang tao sa frame, ay may mga hugis ng bata. Lagi siyang naroon sa salamin sa bintana, sa may cabinet, hanggang sa narinig ko ang tinig. Bulong, pero malapit. Bakit mo ako pinapasok? Lumamig ang paligid. Umikot ang paningin ko. Nahilo at nawalan ako ng malay. Huling nakita ng mata ko, isang batang nakatayo sa itaas ng hagdanan na walang muka. Nagising akong wala sa bahay. Nasa gilid ako ng gubat. Basang-basa. Nangangatog at may sugat sa braso na parang kinalmot. Ngunit sa pagbalik ko sa syudad, mas lumala ang lahat. Lahat ng salamin sa bahay, tinatakpan ko na. Kasi sa bawat pagtingin ko, hindi ko na nakikita ang sarili ko. Isa lang ang naroroon, ang batang walang muka. At kahit tulog ako, naririnig ko ang kanyang mga yabag. At kahit hindi ko siya tinitingnan, alam kong nasa likod ko lang siya. Sa bawat hakbang ko, may maliit na yabag na sumusunod. Isang gabi, nagsulat ako ng kwento.
itong kwentong to para ipasa sa simbahan. Sabi ng pari, baka raw matahimik ang kaluluwa kung ikukwento ko ito. Kaya kung pinapakinggan mo ito ngayon, tandaan mo, huwag mong titingnan ang likod mo habang pinapakinggan mo to. Dahil kung may malamig kang naramdaman o may aninyong gumalaw sa gilid ng mata mo, baka hindi na akong sinusundan niya. Baka ikaw na. Matagal nang bakante ang bahay namin sa probinsya. Matapos kaming lumipat sa Maynila. Dahil namatay ang itay, napagdesisyon na naming bumalik pansamantala para ayusin ito. Ako lang mag-isa ang unang umuwi. Bit-bit ang alaala ng mga kabataan ko sa lumang bahay at ang mga tanong na kailan may hindi ko nakuhang sagot. Malaki ang bahay, gawa sa kahoy. May 2 palapag. Sa ilalim nito, may madilim na silong. Hindi ko kailanman pinuntahan nung bata pa ako. Lagi akong pinapaalalahanan ng lola ko noon na huwag akong lalapit sa ilalim ng bahay. Dahil lagi niyang sinasabi, may bantay dyan. Akala ko noon, tinatakot lang niya ako. Pero ngayong matanda na ako, may parte sa akin na nagtatanong, ano kayang meron talagang nandoon? Sa unang gabi ko, malamig ang simoy ng hangin. Tahimik ang paligid. Pero habang ako'y nakahiga sa lumang kama, may naririnig akong kaluskos mula sa ibaba. Mula mismo doon sa silong. Akala ko, gagalang. Kinabukasan, binuksan ko ang trapdoor sa likod ng bahay, papunta sa ilalim. Madilim, makipot, amoy lupa at luma na ito. Nang sinilip ko, wala akong nakita kundi mga lumang sako, kahon at alikabok. Ngunit habang paalis na ako, may narinig akong boses, mahina at pabulong. Tulungan mo ako. Natigilan ako. Walang tao sa paligid. Walang signal ng telepono. Inisip kong baka guni-guni ko lang yon. Pero gabi-gabi, palakas ng palakas ang bulong. Ulit-ulit. Iisa lang ang sinasabi. Tulungan mo akong lumabas. Minsan, pagising ko, may bakas ng putik sa sahig. Mula sa trapdoor, papunta sa hagdanan. Sunod-sunod. Parang yapak ng basang paa. Pinilit kong wag pansinin. Ngunit isang gabi, hindi ko na kinaya. Kumuha ako ng isang flashlight at muling bumaba sa silong. Pagbukas ko ng ilaw, nakita kong may hukay sa pinakaloob. Malalim. Hindi ko alam kung kailan nahukay yun. Dahil noon, wala naman yun. Lumapit ako at pagtingin ko ay may mga daliring gumagalaw. May kamay na umaabot pa itaas, puno ng lupa, nanginginig at duguan. Tumakbo ako paakyat, pero bago ko naisara ang trapdoor, may nakita akong mukha sa ilalim. Maputla, nakangiti, at nakakatakot. Nang kinabukasan, pinuntahan ko ang mga kapitbahay at ikwento ko ang nangyari. Tahimik lang sila hanggang sa isang matandang babae ang nagsalita. Dati, may nawawalang bata dyan. Anak ng kasambahay. Huli siyang nakita nung pumunta siya sa silong. At hindi na lumabas. Hindi na rin siya hinanap. Ang sabi, kinuha raw ng bantay. Mula noon, naging tahimik ang bahay. Pero bawat gabi, pakiramdam ko, may nakatitig sa akin. At minsan, bago ako matulog, naririnig ko ulit ang mga boses. Mahina,
Garalgal, halos pabulong. Alas 3 ng madaling araw, katahimikan ang bumabalot sa buong barangay. Ngunit sa gitna ng dilim at katahimikan, si Jane ay gising pa rin. Nakaupo sa kanyang kama, hawak ang kanyang cellphone. Mahina ang ilaw ng kanyang lampshade at tanging tunog ng orasan lamang ang naririnig niya. Tick-tack, tick-tack. Para bang bawat segundo ay humahaba. Napalingon siya sa bintana nang marinig ang mahina, halos bulong na pagkatok. Akala niya ay hangin lang, ngunit nang tumingin siya ay may aninong dumaan. Nanindig ang kanyang balahibo. Alas 3 na. Ang oras na madalas ikwento ng matatanda. Ang oras ng mga kaluluwa. Bigla niyang naisip na bumaba para uminom ng tubig. Dahan-dahan siyang lumakad. Bit-bit ang mahina niyang cellphone at nakabukas na flashlight. Bawat hakbang sa kahoy na sahigay, tumutunog. Pagdating sa kusina, napansin niyang bukas ang ref. Tila may bumukas nito. Ngunit wala siyang kasama sa bahay. Dahan-dahan niyang isinara ang pintuan para kalmahin ang sarili. Paglingon niya, may nakaupo sa mesa. Isang babae. Nakaputing damit. Nakatungo ang ulo. Mahaba ang buhok na tumatakip sa muka. Huminto ang paghinga ni Jane. Nanatili siyang nakapako sa kinatatayuan. Nanginginig ang tuhod ngunit bago pa siya makasigaw, marahang nagangat ng ulo ang babae. Kapuputi ang mata, walang itim, at nakangiti ng malalim na tila bangkay. Mabilis na umatras si Jane, pero kasabay noon ay biglang namatay ang ilaw at flashlight. Dilim, katahimikan, at tanging malamig na hangin lang lumagpi sa kanyang batok. May bumulong sa kanyang tenga, mahina, ngunit malinaw. Alas 3 na. Oras na natin. Naglakad siyang pabalik sa kwarto. Nanginginig. Pinilit niya ang sarili na huwag lumingon. Ngunit sa bawat hakbang, naririnig niyang sumusunod ang yapak ng nakaputing babae. Pagdating sa kwarto, sinara niya agad ang pinto at ikinandado. Humiga, tinakpan ng kumot ang buong katawan at pilit na ipinipikit ang mga mata. Ngunit bago siya matulog, may narinig siyang kaluskos mula sa ilalim ng kanyang kama. At nang silipin niya, doon niya nakita ang babae, nakatitig sa kanya, nakangiti at sinambit ang mga salitang, Tara na, Jane. Oras na nating mga kaluluwa. Alas 10 ng gabi, tahimik ang maliit na barong-barong ni Danilo. Isang construction worker na galing sa mahaba at nakakapagod na araw. Habang nag-aayos, napansin niya ang lumang pares ng sapatos na kanyang nakuha kaninang umaga.
Hindi ito kanya. Natagpuan niya ito sa gilid ng isang abandonadong lumang bahay malapit sa pinagtatrabahuhan niya. Maganda pa ang anyo. Itim na leather shoes. Mukhang imported. Kaya't agad niya itong dinala pa uwi. Iniisip na magsisilbi itong swerte para sa kanya. Ngunit kakaiba ang pakiramdam niya habang pinagmamasdan ito. Para bang may malamig na presensyang nakadikit sa kanya tuwing makikita niya ang mga sapatos. At habang natutulog siya ng gabing iyon, nagising siya sa kaluskos. Mahinang tunog ng tila mga yapak sa sahig. Dumilat siya. Wala siyang nakita. Pero muling umalingaw-ngaw ang kaluskos. Nilingon niya ang gilid ng kama. Ang sapatos na nakalagay sa sulok, wala na roon. Mabilis siyang bumangon. Pinagpawisan. At nang lumingin siya sa pinto, nang laki ang mga mata niya nang may nakasuot ng sapatos. Isang lalaking duguan ng pantalon, sugatan ng muka, at may pilay na naglalakad na papalapit ng papalapit sa kanya. Nang tumingin ang nilalang kay Danilo, malamig at malalim ang tinig na lumabas. Akin yan. Bakit mo kinuha? Nangangatog ang tuhod ni Danilo. Pilit niyang isinara ang ilaw ngunit hindi nagbago ang anino ng nilalang. Nakikita pa rin ito sa gitna ng dilim. Patuloy na naglalakad at papalapit ng papalapit. Mabilis siyang lumabas ng kwarto. Bumaba ng hagdan. Halos madapa sa pagmamadali ngunit kahit saan siya magtago, sa kusina man, sa banyo, ay naririnig niya pa rin ang tunog ng sapatos na naglalakad. Nagtakip siya ng tinga. Pilit na pinipigil ang luha ngunit bigla itong tumigil. Katahimikan. Nag-isip siya. Baka imahinasyon niya lang yun dala ng pagod kaya dahan-dahan siyang bumalik sa kwarto. Pagpasok niya, nakahinga siya ng maluwag. Wala na ang nilalang at nakabalik na rin sa sulok ang sapatos. Ngunit bago siya makabalik sa higaan, napansin niya ang sahig. May bakas ng putik at dugo papasok sa ilalim ng kama. Lumuhod si Danilo. Sinilip ang ilalim. At doon, nakita niya ang nilalang. Nakasuot ng sapatos, duguan at nakangiti. At hinila siya papasok sa ilalim ng kama at tanging ang gabi ang saksi sa pagkawala ni Danilo. Mag-ingat ka sa mga bagay na kinukuha mo. Lalo na kung hindi sa'yo. Baka mamaya, tayo na ang sunod na kuhanin. Alas 12 na ng gabi. Tahimik na ang buong campus. Ngunit sa isang lumang dormitoryo, may nananatiling gising. Si Jason. Bagong lipat lang siya sa dorm na yun. At hindi pa siya sanay sa malamig na hangin at kakaibang katahimikan ng lugar. Habang nakahiga siya, may narinig siyang kaluskos mula sa pasilyo. Akala niya, isa lang sa mga roommate na nagbanyo. Pero nang lumipas ang 5 minuto, hindi pa rin humuko pa ang mga yabag. Mabagal, paikot-ikot, at tila palapit ng palapit sa kanyang pintuan. Kinuha ni Jason ang kanyang cellphone at sinilip ang oras. 12:15. Nakita niya ring patay ang ilaw sa hallway, kaya imposibleng may naglalakad doon. Bigla siyang nakarinig ng mahina ngunit malinaw na boses. Isang babae. Jason? Jason? Buksan mo ang pinto. Nanlamig siya.
Wala naman siyang kakilala sa dorm na ganoon ang boses. At isa pa, panlalaki lahat ang nakatira sa kanilang kwarto. Dahan-dahan siyang lumipat sa pinto at sumilip sa maliit na siwang ng butas ng doorknob. Wala siyang nakita, ngunit may anino. Isang aninong nakatayo mismo sa harap ng kanyang pinto. Pinilit niyang huwag gumawa ng ingay. Umupo siya sa gilid ng kama. Hawak-hawak ang cellphone. Ngunit nagulat siya nang biglang kumalabog ang bigto. Paulit-ulit, kasabay ng sigaw na malalim at pabulong. Jason, sama mo ako. Nanginginig na ang kanyang kamay. Gusto niyang sumigaw pero natatakot siyang baka marinig palalo. Nang biglang tumigil ang kalabog. Tumahimik. Akala niya tapos na. Ngunit paglingon niya sa salamin na nasa gilid ng kwarto niya, nakita niya ang refleksyon ng isang babaeng nakaputing damit. Nakatayo mismo sa likuran niya. Nakangiti at nakatitig sa kanyang mga mata. Napitawan niya ang cellphone at nahulog ito sa sahig. Pagyuko niya para pulutin ang cellphone na nahulog, nawala na ang babae sa salamin. Ngunit sa mismong higaan niya, naramdaman niya na may malamig na kamay na humawak sa kanyang balikat. Napasigaw si Jason at sa takot ay nawalan siya ng malay. Kinabukasan, nagising siya sa kama. Pawis na pawis. Akala niya panaginip lang, ngunit nang bumangon siya, may iniwang marka sa kanyang balat. 3 malalim na gasgas. Tila ba may matalim na kuko ang dumapo sa kanya kagabi. At mula noon, tuwing hating gabi, ay naririnig pa rin niya ang boses na paulit-ulit na tumatawag sa kanya. Jason? Jason? Buksan mo ang binto. Ingat ka. At baka sa susunod, sa pintuan mo na siya kumatok. Alas 11 na ng gabi. Si Debbie, isang estudyante, nakaupo sa kanyang kama habang nakatutok sa kanyang cellphone. Puyat na siya pero hindi pa rin bumibitaw sa social media. Sa katahimikan ng kanyang kwarto, tanging tunog lang ng mga pang-scroll at mahihinang click ang maririnig. Bigla siyang nakatanggap ng isang notification. Unknown number. Isang mensahe. Nakikita kita. Ang ganda ng suot mo ngayong gabi. Napakunot ang noo ni Debbie. Wala naman siyang pinadalang selfie at higit sa lahat, wala namang nakakakita sa kanya sa loob ng kanyang kwarto. Agad niyang sinilip ang bintana. Nakasarado naman ito. At ang kortina, nakalapat rin. Nag-reply siya. Sino ka? Mabilis ang sagot. Ako yung nasa likod mo. Nabitawan niya ang cellphone at napahawak sa dibdib. Dahan-dahan niyang nilingon ang likuran niya. Walang tao. Malinis ang kama. Malinis ang pintuan. Ngunit pagbalik ng tingin niya sa cellphone, may bagong litrato. Isang picture niya. Ngayon, mula naman sa itaas ang kuha na para bang may kumukuha mismo sa taas ng kisame. Nabigla siya at agad itinapon ang cellphone sa sahig. Ngunit kahit nakapatay na ito, bigla pa rin itong kumislap at tumunog. May dumating na video. Nanginginig ang kamay ni Debbie habang pinulot ito. Pag-play niya, nakita niya ang sarili niyang natutulog kagabi. May isang babaeng nakaputing mahaba ang buhok na nakaupo sa gilid ng kanyang kama. Nakayuko sa mukha niya.
Humahabol na ang kanyang hilinga. Sinubukan niyang i-off ang cellphone pero hindi na ito gumagana. Tuloy-tuloy na nagpa-pop up ang mga message. Malapit na ako. Huwag kang tatakbo. Ngayon, sagutin mo ako. Pagmulagat niya, biglang nag-ring ang cellphone. Pagmulagat niya, biglang nag-ring ang cellphone. Unknown caller. Tumunog ng tumunog. Hindi niya sinasagot. Pero nagulat siya nang marinig ang ringtone. Hindi ito normal na tunog. Isa itong mahinang bulong. Baby. Baby. Sagutin mo ako. Dahan-dahan niyang inilapag ang cellphone sa mesa. Ngunit kahit hindi niya sinasagot, may malamig na hangin na dumadampi sa kanyang batok. Dahilan iyon para mas lalo siyang matakot at kabahan sa nangyayari. Para bang may humihinga sa mismong likuran ng batok niya. Makyat ang kilabot sa buong katawan ni Debbie. At sa takot, dali-dali niyang kinuha ang cellphone at sinilip ang front camera. At doon, nakita niya, hindi siya mag-isa. Sa likod niya, isang babae, nakangiti, may madidilim na mga mata at nakahawak sa kanyang balikat. Napasigaw si Debbie, ngunit huli na ang lahat. Ang huling litrato sa kanyang cellphone ay kuha ng kanyang sarili. Nakadilat, ngunit walang buhay ang mga mata. At ang babae na kaputi ay nakayakap sa kanya. Kaya ikaw, mag-ingat ka. Baka sa kalagitnaan ng gabi at ikaw pa rin na hindi makatulog at nagsiselfone, ay biglang merong kumuha ng litrato sa'yo at biglang humawak sa balikat mo.